Hello everyone, this is Real-Time Teaching. Welcome to part 4 of our Blender tutorial series. Before we start, kung hindi nyo pa napapanood ng ating part 1, 2, and 3, I highly recommend na you go over and watch that first so you can fully understand and utilize the lights in Blender. Lights are used to brighten or add shadow in a scene, mainly to create a mood and ambience before we render or save our final output. Gagamit tayo ng jack-o'-lantern model pre-made from Sketchfab. Ito ang magiging model natin throughout the video habang tinuturuan ko kayo ng iba't ibang paraan para gamitin o lagyan ng lights ang scene ng inyong 3D model. First, babaguhin ko lang muna ang viewport to rendered view. Just click the letter Z and hold mo yung mouse mo pataas, then click. At next, babaguhin ko lang ang color ng ating world. Go to World Scene Properties and change the color into something darker para mas makita nyo ang effect ng light sa ating viewport. Then let's start. First, click letter Shift plus A to add your light. Ang first light na ating gagamitin ay ang point light. Ito ang klase ng ilaw na naliliwanagan niya lahat ng direksyon. As you can see on its shape, para siyang light bulb. Para ma-edit natin ng light, let's go here at the bottom right and go to light properties. Makikita natin ang power level na measured in watts. The original unit power used in lights and electricity. So basically, dito natin babaguhin ang lakas ng ating ilaw. Then, the next is the node section composed ng diffuse. Diffuse ang ginagamit para tanggalin o bawasan ng harsh shadow na napoproduce ng ilaw. Specular naman ang ginagamit para taasan ang highlight ng object para ma-emphasize natin ang texture ng object. At ang huli yung volume na mostly for creating textured or moody light scenes. Isa pa sa mahalagang parte ng lighting ay ang radius and size ng light. As you can see, nagbabago ang sharpness ng shadow based sa size ng light. Makukumpara natin to sa tirik na araw tuwing at kapag maulap ang langit. Basta tatandaan lang natin lagi na the lower the radius, the sharper the shadows. The higher the radius, the more blurry or hazy the shadows. Next naman ang sunlight. Ang sunlight ay hindi measurable by watts. So I usually levels from 1 to 5 kasi enough na yung lakas nito para mailawan ang isang scene. From the word self-sun, makikita natin kung paano ang interaksyon ng araw sa mundo, ganoon din gumagana itong sunlight, lalo na kung paano ito mag-cast ng shadow sa paligid. Isa pang special part sa sun ay kahit saang parte mo man siya ilagay. As you can see here, nilagay ko siya sa ilalim, pare-pares lang ang way niya ng pag-ilaw sa isang scene. Ang nakakapagbabago lang sa kanya ay ang angle o saan siya nakaturo. Dito nagde-decide kung paano magkakast ng shadow ang isang scene. Basically, para itong pagsikat at paglubog ng araw. Next is the spotlight. Ito ang pinaka-realistic na light since mukha siyang galing sa lamps. Ito rin ay cone shape, indicating kung saang part lang ang sakop ng ilaw. Ito rin ang pinaka-special na light sa apat since pwede mo siyang i-edit gamit ang node. Again, makikita nyo sa settings ang radius. The lower the radius, the sharper the shadows. The higher the radius, the more blurry or hazy the shadows. Makikita mo rin ang spot shape setting. Basically, dito mo i-edit yung size o lawak ng bilog ng spotlight. The wider the size, the larger the blend mode section of the light. So ano ba yung blend setting? Basically, ito ay pag-apply ng vignette sa ilaw. Sa mga di nakakaalam ng vignette, ito ay isang fade effect na ginagamit sa pictures and videos para ma-highlight ang focus ng scene or image. Ang show cone setting naman is nothing special. Ginagamit lang ito as a guide para mas madali nating makita kung hanggang saang part lang ang abot ng spotlight. For me, madalas naka-off lang to since medyo nakakailang siya sa viewport. Then the last part is area light. Area light ang pinakamadalas na ginagamit sa lahat since isang direction lang ang focus ng ilaw based sa kanyang shape. Ito rin ang light option na pwede mong baguhin ng shape.
Madalas rectangular shape ang ginagamit pero depende pa din to sa trip mo. Basically, wala namang other thing na special sa area light. Bukod sa ito sa pinakamadali at may realistic na effect. Since mukha itong studio lights. And that's it for part 4 of our tutorial video. To sum up, we talk about lights in Blender and their distinctions. If you wanna watch the next video, go and click it right up on the screen. And in final part, we will finally talk about how you will save your actual work or rendering. Thank you so much for watching. Hope natuto kayo everyone. Go ahead and I'll see you guys in the next part.